malusog at masayang linggo ng umaga sa inyong lahat mga kapuso. At syempre, narito na po ang ilan sa mga tips para maging sakit-free ang lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Including syempre tayo, no? Ako po si Connie Season, kasama pa rin syempre natin ang ating mga doktor ng bayan. Good morning! Good morning, Connie at Dr. Jean. Pagpalakas ng resistensya, ito ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa sakit. At sa puntong yan, abay dyan kami magaling sa pagtulong sa inyo at sa pagbigay ng serbisyong totoo. Ako si Dr. Q, Obstetrician Gynecologist. Pinaka-effective na pampaganda ang pagiging healthy dahil ang kalusugan ng ating balat ay nakasalalay sa kalusugan ng ating katawan at siguradong mapapangiti ka kapag malusog ka at kampante ka sa iyong kalooban. Ako po ang inyong dermatologist, si Dr. Jean. At ako naman po si Connie Season. Siyempre, sisimulan na po natin ang isang oras ng masayang kwentuhan tungkol pa rin po sa kalusugan. At siyempre, gisingin niyo na ho ang inyong mga chikiting, pati na rin si Mr. o si Mrs. Dahil ngayon po ay magiging healthy at saka siyempre magaganda at gwapo tayo ngayon. Sa ilang mga tips na aming handog, dito pa rin sa Pinoy MD. May Pinoy MD. May Pinoy MD. Halina upang maintindihan. May Pinoy MD. Nandito na mga doktor ng bayan. May Pinoy MD. May Pinoy MD. Halina't sila'y ating pakinggan. Mga Pinoy MD. Mga Pinoy MD. Mga Pinoy MD. Narito na mga kaalamang inyong tututukan ngayong umaga. Abot-abot ba ang tensyon at stress nyo? Aba, relax lang dahil alam nyo bang may mga skin problems na lumalabas dahil sa stress? Kaya bago kayo ma-stress, alamin na ang mga skin problems dala ng tensyon at ang mga stress-free techniques para mapagaling ang mga ito. Mahilig ba ang inyong mga chikiting sa cupcakes pero di nyo kayang lutuin dahil wala kayong oven? Pwes, narito ang mga recipes sa mga cupcakes na oven toaster lang ang kailangan para maluto sa ating luto-lusog. May mga sakit sa kasukasuan, kayang masolusyonan dito sa Banat Buto. Ang favorite gulay ng mga Ilocano ating kilalanin, presenting saluyot. Susukatin natin ang sustansyang dala at iba pang mahalagang kaalaman sa pambansang gulay ng mga Ilocano sa ating Bahay Kubo, ang saluyot. Pero nang makisilip at makibalita sa healthy technique ng sikat na kapuso natin si Chris Bernal, who is having the time of her life sa pagiging healthy. Ang buong detalye, kanyang isi-share sa ating healthy si Idol. Lahat ng yan para lang sa inyo ngayong umaga. Alright, maraming salamat syempre doktor dun sa lahat ng mga nag-i-email sa atin at patuloy na tumatawag para naman na makisalamuha syempre at magtanong sa atin dito sa Pinoy MD. At ngayon, syempre pag-uusapan naman natin mga kapuso, yung nire-request din nilang ating mga kapuso no, tungkol dun sa paborito nilang gulay, lalong-lalo na yung mga Ilocano. Alam mo kung ano? Ano? Ang saluyot. Alam mo ba, favorite ng mga Ilocano ang saluyot. Ito ba yung mga haba ko? Tapos medyo slimy? Yes, na green, Sabi nila healthy daw yan eh. In fact, rich daw yan in folic acid. Yes, kaya naman ako, i-ready na po natin ang ating listahan na naman ng ating mga masusustansyang recipes dahil ililista na rin ho natin ito no, para may additional pa sila dyan. Ang ating feature ngayon sa ating Bahay Kubo ay saluyot. Kaya naman panoorin po natin ito. Madulas sa dila at wala raw lasa. Pero ang mga dahon nito, punong-puno raw ng sustansya. Yung saluyot, mayaman ito sa tinatawag nating beta-carotene, iron, calcium, at saka yung vitamin C. Ito ay isang antioxidant. Maganda rin siya for faster wound healing. Kaya ang saluyot, paborito ni Aling Edna na ihanda sa hapagkainan. Ang saluyot po kasi, mura, at saka masustansya, kayang-kaya ng bulsa. Mas lalo raw sumasarap ang paborito niyang saluyot kapag inihahalo sa dinengdeng na ulam na sikat sa mga Ilocano. Mga anak, kaya na tayo. Itong ulam natin na paborito ko to. Ma, dininding na naman. Wala na bang iba?
Eh, masarap yan, masustansya yan. Pero paulit-ulit na yan eh. Pero si Aling Edna di susuko para magustuhan ng pamilya ang paboritong gulay. Gusto ko po kung may makakapagturo ng panibagong recipe sa pagluluto po ng saluyot para ma-share ko sa mga anak ko para makakain din po sila. Kaya para magustuhan din ng mga anak ni Aling Edna ang saluyot, to the rescue si Chef Dang. Ang una nating lulutuin, saluyot na may sardinas at labong. Ang kailangan para dito ay sibuyas, mantika, bawang, asin, sardinas, talong, labong, saluyot. Igisa ang bawang, sibuyas, at ilagay din ang sardinas at labong. Ibabad sa tubig ang talong para hindi mangitim. Ilagay ang talong, dagdagan ng tubig. Pakuluin ang iniluluto hanggang sa lumambot ang gulay. Sarap. Masarap. Dapat hindi mo overcook yung ating talong. Matapos kumulo, ilagay ang saluyot. Haluin. Dagdagan ng asin ayon sa inyong panglasa. May potassium ang talong na nagbabalanse ng salt intake sa katawan. Sa halagang 60 pesos, 5 tao na ang mabubusog dito. Ang sunod na recipe, ang molohiya. Ito ay isang recipe na may sarsa ng saluyot at hahaluan natin ng manok. Ang mga kailangan para dito ay manok, luya, bawang, sibuyas, mantika, asin, at syempre ang saluyot. Sunod natin ang sibuyas. Igisa ang bawang, sibuyas at luya. Ilagay din ang manok. Lutuin ng manok hanggang maging golden brown ang kulay nito. Habang hinihintay natin maging golden brown ng manok, i-puree natin yung saluyot. Ilagay sa blender ang saluyot. Pero kung wala namang blender, pwede naman natin i-chop ng maliliit yung saluyot. I-puree natin yung saluyot para hindi rin mapansin ng mga bata pagkakain sila ng ulam na to, na kumakain sila ng saluyot. Kapag luto na ang manok, ilagay dito ang saluyot. Lagyan ng asin. Pakuluan ng 5 minuto. May niacin ang manok, isang B vitamin na nagpoprotekta sa katawan laban sa cancer. Sa halagang 50 pesos, 4 na katao na ang mabibigyang sustansya ng molohiya. Ang sumunod na inihanda ni Chef ay ang SOP o saluyot, okra at petchay. Ang mga kailangan para dito ay petchay, okra, saluyot, paminta, asin, luya, sibuyas, bawang, asukal, mantika, oyster sauce. Kung walang oyster sauce, pwedeng paghaluin din ng toyo at asukal para makuha ang lasa nito. Toyo at suka. Igisa ang bawang, sibuyas at luya. Idagdag ang okra. Hintayin maluto ang okra. Ilagay ang petchay. Ilagay din ang suka, toyo, oyster sauce, asukal, asin at paminta. Haluin. Takpan at pakuluan ng 5 minuto. May folate ang petchay na sinasabi nagpapababa ng panganib na magkaroon ng mga sakit sa puso. Sa halagang 50 pesos, 4 na katao na ang mabubusog sa recipe na ito. Mga anak, kain na tayo. Matapos maluto, inihain na ni Aling Edna ang kanyang mga special recipes sa kanyang mga anak. At kitang-kita naman ang excitement sa mga mata ng mga ito. Wow, mukhang bago yan ah. Masarap ah. Kaya para ma-enjoy ng pamilya ang pagkain ng gulay, konting creativity lang ang kailangan para masigurong tamang nutrisyon ang maibibigay natin sa kanila. Mga kapuso, baka meron kayong gustong ipaabot sa amin, tumawag lang po kayo sa Pinoy MD hotline numbers or email us at pinoymd@gmanetwork.com. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating bonding sa kalusugan. Dito pa rin po sa Pinoy MD. Susunod, ilang mga sakit sa kasukasuan, kayang masolusyonan dito sa Banat Buto. Pinoy MD. Pinoy